So kanina po, kanyang ginamit yung unang Korinto 8:6 na bilang pagpapatunay raw di umano na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Kaya ang tanong, meron ba doon nasusulat, no? Letra po letra, si Kristo hindi tunay na Diyos? Wala, no? Ngunit kung ating pong susuriin ang talata, no? Ano ba ang context sa talatang iyan? So, ang context po niya, no, sa panahon or ang issue diyan, no, ay laganap na ang mga peking Diyos at ang mga peking Panginoon, no? Kaya nga kung itataas natin ang basa sa unang Korinto 8:5, ito po ang sinasabi, no? Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming Panginoon. Yun. So, ngunit kahit ganun pa man, no, mga kaibigan, bilang isang tunay na Kristiyano, ay pinapaalala pa rin sa atin ni Apostol Pablo na tayo ay may tunay na Diyos Ama at tunay na Panginoon. No? Kaya nga sabi doon sa unang Korinto 8:6, sulit sa ganang atin ay may isang Diyos na malamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa Kanya at isa lamang Panginoon sa Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, iisa lang talaga, no? Yung Diyos Ama, no, hindi dalawa, hindi tatlo. At wala pong pagtuturo ang simbahan na dalawa ang Diyos Ama, kundi iisa lang talaga, no, at iisa ang Panginoong Hesukristo. Ayan. Pero sa talatang nabanggit mo, meron bang patunay roon na yung iisang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos? Aba, meron po, no? Sabagat ang sabi sa talata, no, nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Ang tanong, no? Yun bang tunay na Diyos sa Biblia? Oh. Yun bang tunay na Diyos sa Biblia? Ang lahat ba ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya? Mas mabuti kung ating kong basahin yung sulat na rin mismo ni Apostol Pablo. Ito, no, kaibigan Gerald, makinig, no, para makaalam ka ng tunay na aral. Ito ang sinasabi, no, sa Roma 11, verse 36, ang sabi, sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ano na po ang sabi? Nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So ngayon, kung yung tunay na Diyos, no? Kung yung tunay na Diyos, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ang tanong, batay sa talatang unang Korinto 8:6, ang lahat ba ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo? Aba, yes. So, therefore, si Kristo ay pasok sa pamantayan sa pagiging tunay na Diyos. No? Kaya, hindi talaga ito mapipilipit ng ating kaibigan. No? Ang tanong, bakit hindi alam ng ating kaibigan na si Kristo ay tunay na Diyos? Sa talata, ang sabi sa verse 7, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. Ayan po, kaibigan. So para po makaalam ka sa katotohanan, kapatid na Gerald, maniwala ka, no, na si Kristo ay tunay na Diyos. Yan.